Arcus POV. Sweetie, ikaw munang magbantay sa mami mo. Don't worry dahil babalik din ako kaagad. Paalam ko sa anak ko dahil kailangan ko lang itong tapusin ngayon. Ingat ka po, Daddy. Tatawag po ako kapag agad nagising na po si Mommy. Thank you, sweetie. Hindi ko na kayang maghintay pa ng bukas. Nagmaneho ako papunta kila Mark. Habang nasa biyahe ako ay pinag-iisipan kong gagawin ko kay Jesusa. Pinipigilan ko rin ang sarili ko na tuluyan siyang saktan. Nang makarating ako ay kaagad akong sinalubong ni Mark. Where is she? Nasa loob, tulog. Sagot niya sa akin kaya naman pumunta ako sa kanya. Pero napatigil ako dahil kailangan ko siyang gisingin. Mabilis akong kumuha ng isang baldeng tubig at ibinuhos ko sa kanya. Kaya naman nagising na siya agad. Alam ko na hindi niya magugustuhan ang gagawin ko sa kanya. Lumabas na ako bago ko pa ilagay sa mga kamay ko ang batas. Anong gagawin namin sa kanya, Gov? Tanong sa akin ni Mark. Dalhin mo siya sa ama niya. Okay, ihahatid namin agad siya. Sagot niya sa akin. Thank you, Mark. Always, Ninong. Pabiro na sagot niya sa akin, kaya naman sumakay na ako sa kotse ko. Habang nasa daan ako'y tumawag na sa akin si Ashley. Nagising na ang mommy niya. Mabilis ko namang pinatakbo ang kotse ko. Medyo matatagalan ako pero ang mahalaga'y pinipilit ko na makarating agad sa ospital. Gov, naihatid na namin siya. Sabi sa akin ni Mark mula sa kabilang linya. Thank you, Mark. Hayaan na natin siya sa ama niya. Mas mabuti na nandun siya para hindi niya guluhin ang pamilya ko. Alam ko na higit pa sa kahit na anong parusa ang ihahatid siya sa poder ng ama niya. Ito ang kailangan kong gawin para tuluyan niyang lubayan ang mag-ina ko. Dederecho na lang kami sa'yo. Sige, sagot ko sa kanya. Nang makarating ako sa ospital ay patakbo akong pumasok para pumunta sa silid niya. Nakaupo na siya ngayon at halatang hinihintay ako. Anong nangyari? Tanong niya sa akin. Mahal, may masakit ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. Sagutin mong tanong ko, mahal. Tawag ko sa kanya. Maurice POV. Nagising ako na nakahiga ako sa hospital bed. Unang hinanap ng mga mata ko si Arcus. Pero wala siya. Pinilit kong bumangon. Mami! Narinig kong boses ni Ashley. Kaya naman napatingin ako sa pinanggalingan ng boses niya. Baby, nasa ng daddy mo? Tanong ko sa kanya. Umalis lang po saglit, Mami. Sagot niya sa akin. Baby, tawagan mo na siya at papuntahin dito. May tatanong lang ako sa kanya. Okay po, Mami. Sa totoo lang ay pwede ko namang ipatawag ang doktor pero mas pinili ko na hintayin ang asawa ko. Napahawak ako sa tiyan ko. Sana'y okay lang kayo, babies ko. Pinipigilan ko lang ang sarili ko na umiyak. Hindi ko kakayanin ko sakali man na may nangyari sa mga anak ko. Hindi ko pa sila nasisilayan kaya hindi sila pwedeng mawala. Mami, may masakit po ba sa inyo? Tanong sa akin ni Ashley. Okay lang ako, baby. Matagal pa bang daddy mo? On the way na po siya, Mami. Ngumiti na lang ako at matyagang naghihintay sa pagdating ni Arcus. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya nakarating dito. At mabilis akong lumingon nang marinig kong pagbukas ng pinto. Anong nangyari? Tanong ko sa kanya kahit na hinihingal pa siya. Halatang tumakbo siya. Mahal, may masakit ba sa'yo? Tanong rin niya sa akin at hindi sinagot ang tanong ko. Sagutin mong tanong ko, mahal, tawag niya sa akin. Arcus, ano bang nangyari sa mga anak natin? Umiyak na ako ngayon. Mahal, okay lang ang lahat. Kumapit ang mga anak natin. Safe na kayong tatlo. Sagot niya sa akin kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Nawala ang takot sa puso ko. Nawala ang pangamba ko na baka iniwan na ako ng mga anak ko. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan. Simula ngayon ay iwasan mo ng stress kasi muntik na silang mawala sa atin. Kailangan nating maging extra careful. I'm sorry, sabi ko sa kanya. You don't have to say sorry. Dahil wala kang kasalanan, mahal ko. Pero naging pabaya ako, sabi ko sa kanya. Hindi natin kontroladong mga nangyari sa paligid natin. Ang mahalaga ay ligtas na kayo ng mga babies natin. Kapag gusto mo nang umuwi ay sabihin mo. Uwi na tayo, nahihilo ako sa amoy dito. Okay po, may gusto ka bang kainin? Tanong niya sa akin, wala po pero baka ang panganin natin ay gutom na. Sabi ko sa kanya. Nagugutom ka na ba, sweetie? Opo, daddy. Okay baby, uwi na tayo. Sabi ko sa kanya. I love you po, mami. Hindi ko na po hayaan na may mananakit sa inyo. Ikaw, kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Wala po, ma'am. Okay lang po ako.
Pero pinalapit ko siya sa akin para i-check. Mabuti na lang dahil hindi siya kinalmot ni Jesusa. Gusto ko sanang itanong kay Arcus kung ano na bang nangyari sa ex-wife niya. Pero mas pinili ko na hintayin na makarating kami sa bahay. Alam ko na kahit ganito si Ashley ay pinipilit niyang maging malakas. Dahil alam namin ni Arcus na ayaw niya kaming mag-alala sa kanya. Bumili kami ng gusto niyang pagkain. Mabuti na lang dahil mas gusto niya na mag-drive-thru kami para daw hindi na kami lumabas sa kotse. At habang nasa biyahe kami, ay kumakain siya. Ako naman ay nakakaramdam na naman ng antok pero nilabanan ko lalo na't malapit na kami sa bahay. Okay ka lang ba, mahal? Tanong sa akin ni Arcus. I'm sleepy, mahal ko. Malapit na tayo, nakangiting sabi niya at mas bumilis ang takbo ng kotse. Ngumiti na lang ako hanggang sa tuluyan na kaming nakarating sa bahay. Paglabas ko pa lang sa kotse ay nag-aalala akong tinanong ni Manang. Napangiti na lang ako dahil nag-aalala talaga siya sa akin. Nagpaalam na muna kami na aakyat na muna dahil kailangan ko nang magpaalam. Pagpasok pa lang namin ay tinanong ko na kaagad si Arcus. Anong nangyari kay Jesusa? Ibinalik ko sa tatay niya para manahimik siya. Mas mabuti na nandun siya. Sagot niya sa akin kahit pa hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Mas makakabuti sa kanya na dalhin sa psychiatrist. Sa tingin ko kailangan na ni Jesusa ng medical help kasi nababaliw na siya. Sabi ko sa asawa ko dahil yun ang nakikita ko kay Jesusa. Wala na siya sa sarili niya dahil sinaktan na niya si Ashley kanina na para bang hindi niya ito anak. Kaya kailangan na niyang magamot para maagapan pang nangyari sa kanya. Kahit na ganitong ginagawa niya ay ayaw ko naman na tuluyan siyang kalimutan ni Ashley. Gusto ko pa siyang bigyan ng pagkakataon na magbago kahit pa malabo. Magiging isang ina na ako at ayaw ko nang tuluyan siyang kamuhian ng anak niya. Mahal, wag ka na muna kayang pumasok ngayon. Sabi sa akin ni Arcus. Mahal, hindi po pwede. Don't worry po dahil okay lang naman ako. Kaya ko po sarili ko. Kailangan kong pumasok sa school. Marami akong dapat tapusin ngayon. Malumani na sabi ko sa kanya. Okay, pero babantayan ka ni Mark. Okay, para hindi ka na mag-alala ay babantayan ako ni Mark. Nakangiting sabi ko sa kanya. That's good, mahal. Mas mahalaga sa akin ang safety niyo ni baby. See you later sa office. Nakangiti na sabi niya sa akin. See you later. Hinalikan ko siya bago ako sumakay sa kotse para pumasok na sa university. Habang nasa daan ay tahimik lang si Mark. Okay lang ba sa'yo na bantayan ako sa loob ng campus? Tanong ko sa kanya. Okay na okay, Miss Sexy. Behave ka doon. Baka mamaya maging feeling artista ka doon. Pabiro na sabi ko sa kanya. Hindi naman ako pumapatol sa bata. Natatawa na sagot niya sa akin. Really? Pero sa tingin ko sa bata rin ng forever mo. Natatawa na sabi ko sa kanya. Ayaw ko kapag tulad ko? Kunot no na tanong ko sa kanya. Wala akong ibang ibig sabihin. Bawi niya agad sa sinabi niya. Walang ibig sabihin pero ayaw mo sa tulad ko. Don't worry dahil mas malala pa sa akin ang magiging asawa mo. Bakit feeling ko sumpa yung sinasabi mo? Sumpa nga, natatawa na sabi ko sa kanya, sabay baba sa kotse dahil sakto rin na nakarating na kami dito sa university. Nakangiti na sa akin ng ibang mga students, hindi tulad noon na tinatarayan pa nila ako. Ngayon naman ay sobrang caring ang mga classmate ko. Lagi silang may binibigay na prutas sa akin. Hindi ko nga alam kung ano bang ginawa ko para maging ganito sila sa akin. Good morning, Mrs. Gov. Bati nila sa akin kaya lagi ako nakangiti kasi ang cute ng tawag nila sa akin. Good morning mga inaanak, pabiro na sabi ko sa kanila. Ang gwapo naman po ng bodyguard mo ngayon, Mrs. Gov. Gwapo ka daw, pabiro na sabi ko kay Mark. Ito ang unang beses na inirapan niya ako kaya natawa na lang ako dahil serious type siya ngayon. Pero alam ko deep inside, tuwang-tuwa siyang pinupuri siya. Sa totoo lang, gwapo rin talaga itong si Mark. Kahanay niyang asawa ko. Kaya nga nagtataka na lang talaga ako dahil mukha naman siyang mayaman pero bakit mas pinipili niya na magtrabaho kay Arcus? Ngumiti ka naman. Huwag ka masyadong sumimangot dahil mas lalong halatang edad mo. Pabiro na sabi ko bago ako pumasok sa loob ng classroom. Hinayaan ko na lang siya sa labas kaya niya ng sarili niya at hindi ko na siya kailangan pang problemahin. Nakangiti akong sinalubong na mga naging kaibigan ko na. At kagaya pa rin ng dati may mga pagkain na naman silang baon at ipapatikim sa akin. Guys, baka naman yung baon nyo nang ginagamit nyo para dito. Hindi nyo naman ako kailangan gawin to. Okay lang naman ako, sabi ko sa kanila.
Hayaan mo na, masaya kami na nagugustuhan mong mga niluto namin. Pero ayaw ko na gumagastos kayo. Wait lang, sabi ko sa kanila at kumuha ako ng tseke. Isa-isa kong kinuha ang pangalan nila. Ayaw ko ng ganito dahil alam ko naman nakapos rin sila sa buhay. I-treat niyo yung pamilya niyo at ang mga sarili niyo. Huwag na kayong mahiya at kunin niyo na. Magagalit ako kapag tinanggihan niyo to, sabi ko sa kanila. Mrs. Gov, hindi mo naman to kailangan gawin. Masyadong malaki tong 20,000 na ibinibigay mo. Nakakahiya, sabi ng isa kong classmate. Kulang pa nga siguro yan. Don't worry kasi sariling pera ko naman yan. Hindi yan pera ng asawa ko, higit sa lahat, hindi yan pera ng bayan. Natatawang sabi ko sa kanila. Napangiwi na lang ako dahil nag-iyakan sila at niyakap nila ako isa-isa. Alam ko na masaya sila, hindi ako magaling pagdating sa mga salita at ganito ako magpakita ng care ko sa kanila. Katulad ng care na ibinibigay nila sa akin. Guys, tahan na. Baka dumating si Prof at pagalitan tayo. Itago nyo na yan at mamaya papalitan nyo na sa bangko. Ikaw kasi pinapaiyak mo kami. Si Santa Claus ka ba? Tapos ng Pasko pero ikaw namimigay pa rin. Natawa na lang ako at hinayaan ko na silang magdrama. Napatingin ako sa bintana at nakita ko si Mark na nakasilip. Chismoso. Saad ko sa sarili ko dahil alam ko na sasabihin niya ito sa boss niya. Masyado pa naman siyang loyal sa asawa ko. Babaero siya pero pagdating kay Arcus ay sobrang loyal. Matanong nga mamaya kung may gusto na siya sa asawa ko. Marami pa naman sa panahon ngayon na lalaking tindig pero lalaki rin ang puso. Katunayan ay may mga kaibigan ako sa US na ganito. Mabuti na lang at dumating ng professor namin kaya naman tumigil ng mga classmate ko sa drama nila. Tahimik lang ako nakikinig sa prof namin. Hanggang sa natapos na ang klase namin, kumain na muna kami ni Mark ng lunch bago pumunta sa Capitol. Dahil OJT ko pa rin, pinilit kong asawa ko na ilipat niya na ako dahil ayaw ko talaga ng special treatment. Gusto ko na maging fair siya sa amin. Ayaw ko rin na maging issue to sa iba. Ang mahalagay nakikita nilang mga ginagawa ko para wala silang masabi sa akin. Mrs. Gov, upo ka na lang. Kasi dun sa office ni Gov, baka niya kalimutan mo na pregi ka. Baka mangali ka na dito. Sabi ng mga classmate ko, okay lang ako. Grabe kayo sa akin. Gusto kong gawin ang part ko sa OJT na to. Ayaw ko na umupo na lang at walang gawin. Hindi ko pwedeng gawin na excuse ang asawa ko. Ni-arc ko sa ng pagiging buntis ko. Hayaan niyo na lang ako. Nakangiti na sabi ko sa kanila. Concern lang kami sa'yo lalo na kay baby. Baka kasi mapagod ka. Alam mo ba na kinakabahan kami dahil nag-aalala kami sa'yo? Natakot rin kami kahapon. Natakot kami na baka may nangyari sa baby mo. Okay lang ang mga babies ko. Babies? Ibig sabihin ay kambal? Tanong niya sa akin. Opo, kambal po. Sagot ko sa kanila. Ang cute, kambal na agad. Kapag may gusto kang kainin ay sabihin mo kami. Kung may mga cravings ka, bibigay namin sa'yo. Sabi nila sa akin. Thank you sa inyong lahat. Sige na, back to work na tayo. Sabi ko sa kanila. Bumalik naman kaming lahat sa kanya-kanya naming ginagawa at sa wakas natapos na rin kaming lahat kaya naman uuwian na. Hinintay ko na munang asawa ko na matapos sa trabaho niya. Nandito lang ako sa office niya at nakatambay sa may couch. Nag-scroll ako sa social media ko pero nabigla ako sa biglang lumabas sa FYP ko. Arcus, tawag ko sa asawa ko. What happened? Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot at pinakita ko lang sa kanyang nasa phone ko. Nakita ko rin na natigilan siya sa nakita niya. Totoo kaya to? Tanong ko sa asawa ko. Kukumpirmahin ko. Sagot niya sa akin. It's confirmed. Sinugod nga nila sa ospital sa Jesusa. Sabi sa akin ng asawa ko, ano kaya nangyari sa kanya? Sa tingin ko, ay ginagamit siya ng daddy niya para maawang mga tao at isisi sa akin ang nangyari sa anak niya. Sagot sa akin ng asawa ko. Pero alam mo, sa totoo lang mahal, naawa ako sa kanya kasi sa tingin ko ay kulang siya sa pagmamahal. Kaya siguro ginagawa niya mga bagay na hindi nakakabuti sa kanya. Mahal, kung ano man ang nangyayari sa kanya, kagustuhan niya to. Minahal ko siya noon. Minahal namin siya ni Ashley. Pero hindi niya kami pinahalagahan. Hindi niya kami minahal ng anak niya. At ngayong wala na kami sa kanya ng anak niya ay ginugulo niya kami. Tayo. Sabi sa akin ni Arcus. Pero kahit gaano ka pa kasama kasi susay mami pa rin siya ni Ashley. At hindi ko kayang kalimutan siya ni Ashley dahil lang sa akin. Gusto ko pa rin na maging okay sila. I can be her mother pero alam natin na siyang legal at tunay na ina ni Ashley. Hindi ko alam pero bigla na lang tumulong mga luha ko. Siguro ganitong nararamdaman ko lalo't magiging isang ina na ako. Kung sa akin to mangyayari ay hindi ko kakayanin.
kapag nagalit sa akin ang anak ko. Mahal, don't cry. I understand you. Pero for now, ipaliwanag na lang natin kay Ashley lang lahat. Si Jesusa, she needs help. A medical help. Sabi ko kay Arcus, hindi ko alam kung paano natin siya matutulungan pero gagawa ko ng paraan. Thank you, mahal. Kailangan natin siyang tulungan dahil alam ko na may pag-asa pa. May pag-asa pa na gumaling siya. May pag-asa pa na maisalbang relasyon nila ni Ashley bilang mag-ina. Sabi ko sa kanya, tutulungan natin siya kung yan ang gusto mo pero kapag hindi na talaga nagbago ay hayaan na natin siya. Nakangiting sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako sa asawa ko. Kahit pa napag-usapan namin noon na wala na kaming pakialam, ay hindi ko kayang ganito. Susubukan pa rin namin gawin ang lahat para sa kanya. Ginagawa namin to para kay Ashley. Gusto ko na maintindihan niya na kahit pa balibalik ta rin ng mundo ay nag-iisa lang ang mommy niya at hindi ako yon. Kaya ko siyang mahalin at tanggapin bilang isang anak pero may isang bagay ako na hindi ko kayang baguhin. Ang katotohanan na hindi ako nagluwal sa kanya, na may tunay siyang ina. Alam ko na kahit ganito si Jesus ay minsan rin niyang minahal ang anak niya. Hindi naman siguro niya ito aalagaan kung hindi niya ito mahal. Ayaw man niyang aminin pero alam ko na mahal ni Jesus ang anak niya. Hindi pwede na ginawa niya lang ito ng walang dahilan. Kahit pa pumutok ang balita na nasa ospital si Jesus ay nagkunwari kaming walang pakialam. Kahit si Ashley hindi nagtatanong tungkol sa mami niya at never ko rin tong inopen dahil ayaw ko na pangunahan siya. Hanggang sa isang araw inabalitaan namin na nawawala to sa ospital. Nag-alala ko para kay Ashley dahil baka puntahan siya ni Jesusa, kaya naman hindi ko na muna siya pinapasok sa school. At ganon din ako for our safety na rin. Mahal, may pupuntahan tayo. Sabi sa akin ni Arcus. Saan mahal? Tanong ko sa kanya. Malalaman mo rin, sagot niya sa akin. Okay, ngumiti ako sa kanya. Inalalayan niya ako pasakay sa kotse niya. Hindi ko alam kung saan ba kaming dalawa pupunta pero malaki naman ang tiwala ko sa asawa ko, kaya bahala na siya. Umabot ng 2 oras ang naging biyahe namin hanggang sa nakarating kami sa isang shelter. Bakit tayo nandito? Tanong ko sa kanya. May pupuntahan lang tayo, sagot niya sa akin. Sino? Malalaman mo rin. Nakangiti na sagot niya. Okay, sagot ko sa kanya. Pagpasok namin ay binati kami ng mga nandito hanggang sa nakita kong babaeng nakaupo sa may bench na mag-isa. Jesusa, ikaw ang kumuha sa kanya? Tanong ko kay Arcus. Ako nga, mabilis na sagot sa akin ng asawa ko. Gusto ko siyang kausapin. Are you sure? Tanong niya sa akin. Opo, nandito na tayo kaya kakausapin ko siya. Sagot ko sa asawa ko. Hawak kami lumapit sa kinaroroonan ni Jesusa. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Arcus, Mori. Tulad ko ay hindi rin siya makapaniwalang nandito kami. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko sa kanya. Bakit? Para pagtawanan ako? Kayo nagpadukot sa akin. Pagkatapos mo kong ibalik sa daddy ko? Kinulong niya ako. Kinulong niya ako sa basement. Umiyak na sabi niya kaya nagkatinginan kami ni Arcus. Let's talk. Sabi ko sa kanya habang pinipigilan ko mga luha ko. Kung nandito ka para pagtawanan ako, panalo na kayo. Nasaktan niyo na ako. Ginawa ko yun dahil gusto ko nang tigilan mo ng pamilya ko. Muntik na mawala sa akin ng mga anak ko. Saad ni Arcus sa kanya. Lahat kayo, pare-pareho lang kayo. Gusto niyo ako palaging saktan. Gusto niyo na lagi akong nahihirapan. Sabi niya sa amin. Sa maniwala ka man o sa hindi, si Mori siyang may gusto nito. Gusto niya na maging okay ka. Gusto niya na bigyan ka pa rin ng chance para makasama anak natin. Gusto niya na gumaling ka, sabi ni Arcus. Why? Bakit? Bakit mo to ginagawa? Umiiyak na tanong sa akin ni Jesusa. Dahil ayaw ko na tuluyan kang kamuhian ng anak mo. Gusto ko na malaman ng rason kung bakit mo to ginagawa kay Ashley. Kung bakit ang sama mo sa sarili mong anak. Alam ko na may dahilan ka. Sagot ko sa kanya. Arcus, iwan mo na muna kami, sabi ni Jesus sa asawa ko. Okay, pero wag mo sasaktan ang asawa ko. Wala akong gagawin sa kanya. Doon lang ako mahal. Paalam sa akin ni Arcus. Okay, nang makalis na si Arcus kami na lang dalawang nandito. Tahimik lang siyang nakatanaw sa malayo ngayon. Kung okay lang sa'yo, pwede ko bang malaman ang dahilan mo? Ang dahilan mo kung bakit mo sinasaktan ang anak mo? Tanong ko sa kanya. Dahil hindi ko naranasan ang pagmamahal ng isang ina, kaya hindi ko rin alam kung paano ko ito ibibigay kay Ashley. Ang mami ko, ang daddy ko, hindi nila ako mahal. Buong buhay ko para lang akong laruan sa kanila na lahat ng gusto nila ay susundin ko. Sa totoo lang napilitan lang akong pakasalan si Arcus noon. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko na mahalin siya pero mas nangibabaw ang galit ko at nadami sila ni Ashley. Narealize ko na minahal ko pala siya nung nawala na siya sa akin. At aaminin ko na sobrang nagalit ako sa'yo.
Kasi naramdaman ko na mas gusto kanila kaysa sa akin. Doon ko ulit naramdaman na hindi talaga ako kamahal-mahal, sabi niya sa akin. Hindi ko alam na ganitong nangyari sa'yo noon, pero di ba? Sana noon pinapahalagan mo sana sila, lalo na si Ashley. Kasi mahal ka ng anak mo. She tried her best para lang matanggap mo siya. At isa pa, hindi ba? Gusto mo na may nagmamahal sa'yo? Ang anak mo, siyang nagmamahal sa'yo. Nabulag ka lang sa galit mo kaya gusto mo siyang itulad sa'yo. Na hindi mo nakita na siya ang tunay na nagmamahal sa'yo. Sila ni Arcos ang nagmamahal sa'yo noon at ngayon ay gumawa ka ng dahilan para tuluyan kanilang iwan. Alam ko at hindi ko na alam kung paano ba ako mabubuhay na mag-isa. Dahil alam ko na kahit humingi pa ako ng tawad sa anak ko, hindi na siya maniniwala sa akin. Dahil galit siya sa akin at hindi ko naman siya masisisi sa bagay na yon. Kaya ka narito kasi gusto ko na ayusin mong sarili mo. Gawin mo to kung talagang gusto mo na makasama ang anak mo. Si Ashley lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi na doon kasama si Arcos dahil asawa ko siya. Kapag gumaling ka na, ay ako mismong gagawa ng paraan para makausap mong anak mo. Salamat, Mori. Thank you so much sa pagligtas niyo sa akin sa kamay ng daddy ko. Pangako, aayusin ko sarili ko. Alam ko na hindi to magiging madali pero gusto kong makasama ang anak ko. Nitong mga nakaraan ay bumalik na sa akin ang masasaya naming alaala. Ang mga alaala na nagpapaalala sa akin isa pala akong ina. Na may anak pala ako na nagmamahal sa akin. Tama, mahal ka ng anak mo. Hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa. At sana this time ay wag mo nang sayangin pang pagkakataon na to. Sabi ko sa kanya, hindi madaling magtiwala ulit sa kanya pero kahit na ganito'y okay lang. Ang mahalaga ay paulit-ulit ko na susubukan para kay Ashley. We are willing again to take a risk. Dahil this time naramdaman ko na totoo na to. Hindi to magiging madali para sa aming lahat. Pero isa lang alam ko. Alam ko na malaki ang pagkakamali ni Susa pero naniniwala ko na ang tao ay may pagkakataong magbago. At may karapatan pa rin na maging masaya ulit. Higit sa lahat, gusto kong maglakad sa araw ng kasal ko na magaan ang lahat. Na okay ang lahat para maging pure ang kaligayahan ko sa araw na yon.